kandidato para senador. Dito po sa Bacoor, pamilya ko na rin po kayo eh. Kaya ngayon po, maabot ako muli sa inyo. Maaari ko rin upang makuha ang inyong suporta. Pwede rin po ba? Pwede rin po ba? Alam nyo, ang nagpakita sa akin ng realidad sa pagsiservisyo si Senator Bongo. Alam niyo po ba yun? May eleksyon o wala? Umiikot kami ng Pilipinas upang makapagbigay ng serbisyo sa sambayanang Pilipino. Kaya po, si Senator Bongo ay binagsagan ng sambayanang Pilipino ng Mr. Malasakit dahil po sa kanyang pagmamalasakit sa ating lahat. Ilang dekadang administrasyon na po ang dumaan dito sa atin. Hindi ho na bago. Hindi po ba, lalo na mga senior citizens, no, hindi ho ba takot magpa-check up? Takot magpagamot? Dahil walang pera. Pero nang dumating po si Senator Bongo sa Senado, nabago ang lahat. Siya ho ang kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pag umabot ang mga mahihirap sa Senado. Si Senator Bongo po, may eleksyon o wala, nakikita nyo, naaabot nyo, nakakamayan nyo, nayayakap nyo, nararamdaman nyo. Diyan ko po nakita sa kanya ang realidad. Kaya po ako ngayon ay kumandidato. Pwede naman pala, basta gusto, nagagawan lahat ng paraan. Si Senator Bongo po ang nagbigay para sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mahihirap, ng malasakit centers. 167 malasakit centers all over the Philippines. Hindi siya umitno dyan. Nilagyan niya ng super health centers. Mga 700 plus na super health center sa matatayo sa buong Pilipinas. Hindi siya uminto dyan. Naglagay siya ng regional specialty centers. Ito po tao ito. That's why I admire him so much. Kasi po, una sa puso niya ang mga Pilipino. Dapat lang naman dapat unahin kayo. Hindi yung pagsarili. Ako po, advocacy ako. Ipagpatuloy ang naiwanang laban ni former President Rodrigo Roa Duterte laban sa korupsyon, kriminalidad at ang salaw na droga. Kailangan pong labanan ang korupsyon dahil kapag nandyan yan, hanggat nandyan yan, hindi matatahimik, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang ating bansang Pilipinas. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Umaabot ako sa inyo. Ibigay niyo ang tiwala niyo sa akin. Hindi ko tatalikuran yung tiwalang ibibigay niyo sa akin. Bacoor, pangalawang advokasya ko, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po mabigyan ng pansin ito. Kasi po, paano kung ang mag-asawa parehong walang trabaho, tatlong mga anak? Nag-uusap, pagtulong na mga anak nila. Ano gagawin natin? Pareho tayong walang trabaho. Paano natin mapagtatapos ang ating mga anak?
kung wala tayong trabaho. Kailangan po magkaroon ng matibay na batas para dito. Trabaho para sa mga Pilipino. Mapangalagaan po natin ang agrikultura, teknolohiya, at ang infrastruktura para mas marami pong mabigyan na pagkakataong magkahanap buhay ng mga Pilipino. Gusto nyo? Ayaw nyo? Bako! Sagutin nyo ako! Gusto nyo po ba o ayaw nyo? Tandaan nyo yan. Pangatlo, edukasyon. Sinasabi po nila, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po? Kung napapabayaan naman namin o natin ang pangangailangan nila sa kanilang edukasyon, ang pangangailangan nilang mga gamit sa kanilang mga eskwelahan. Sa public schools po, marami tayong guro. Napakarami. Kulang naman po mga classrooms. Kulang po mga silid-aralan. Sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. Karamihan po sa maghapon, napapaupo na lang sa sahig. Yung mga iba, nakatayo sa maghapon. Alas 6 ng umaga, umpisa ng eskwela. Alas 12 ng tanghali ang uwian. Alauna panghapon hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan naglalakad pa. Anong matututunan nila? Kailangan po lagyan ng magandang pondo ang edukasyon para po makapagdagdag tayo ng mga class buildings, classrooms, at magandang pasilidad para sa ating mga kabataan. At sa mga premyadong paaralan po, dapat ibaba ang presyo ng mga libro, ng mga notebooks, na mga pangangailangan nila para sa kanilang eskwela. Lalo na po ang kanilang matrikula. Pangapat, panghuli. Kailanman hindi ko pababayaan ang mga senior citizens. Kailangan itaas ang mga pensyon nyo. Kailangan libre lahat ng gamot nyo. Lahat po ng aking sinasabi nanggagaling sa aking puso. Dahil yan po ang aking nakikita. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer, ako'y artista. Pero ako yung artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato po bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Bacoor, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. Once again, palakpan po natin, Philip Salvador! Maraming salamat po sa pagsusunod. At syempre, paalala lang po muna sa ating lahat, kung wala po tayo maayos, kung wala po tayo. Then ang tayo, nandito na ang head ng ating security. Ang tumayo, talo. Sinasabi ko sa inyo. At paalala lang po, yung ballpen. Ayan, maraming salamat muli. Yes, correct. Oo, at syempre, Mahigpit ngayon. mahigpit. Kung ang Sabado malawag tayo. Ayun. At Maraming salamat po. Yes. Once again, palapakan po natin Sir Philip Salvador. Thank you po Thank sa you. inyong pagpunta dito po sa lungsod ng Bacoor. At syempre tayo po ay